Habang nagpapatuloy ang tensyon sa main pangpaligid, mabilis na tumakbo si Ise patungo sa isang karwahe na nakatigil sa gitna ng nyebe, sigurado at buo ang kanyang boses nang sigawan niya ang dalawang lalaking nakatayo sa di kalayuan, na pinasabihan silang sumunod sa kanya kung gusto pa nilang mabuhay. Dahil sa matinding panganib sa paligid, nagulat at natulala ang dalawang lalaki habang pinapanood si Ise na tumakbo. Lalong naguluhan at nag-alinlangan ang dalawang lalaki sa biglaang utos na yun. Napatingin ang mas batang lalaki sa kanyang kasama at nagtanong kung talagang susundin na naman nila ang tinawag niyang isang bata. Ngunit ang matandang lalaki na nakatayo sa kanyang tabi ay napatingin sa paligid na may halong takot at pag-asa, na nagsasabing maaaring ito na ang isang palatandaan mula sa mga Diyos na dapat nilang pakinggan. Dahil sa kawalan ng ibang opsyon at sa kagustuhang makaligtas, napagdesisyonan ng matanda na magtiwala ulit kay Ise kahit sa huling pagkakataon na lamang, walang aksayang oras. Mabilis silang dalawa na sumunod at tumakbo sa kabila ng lamig at hirap, habang ang isa sa kanila ay napapamura na lamang dahil sa matinding pagod at pagmamadali. Sa kabilang panig naman ng labanan, isang matinding sigaw at banggaan ng kapangyarihan ang naganap, isang napakalakas na liwanag ang gumuhit sa hangin habang ang isang mamahaling espada ay mabilis na humawi para sa isang nakamamatay na atake. Buong lakas na pinakawalan ng isang armadong mandirigma ang kanyang espada laban sa isang nakatatakot at dambuhalang nilalang na may matutulis ng ngipin at makinang na mga mata, sa kabila ng matinding slash o atake ng mandirigma, buong bangis pa ring humarap ang halimaw, handang madurog ang sinumang hamarang sa kanyang daan. Matinding impact ang lumikha ng lamat sa yelo nang lumagpak ang malalaking kuko ng halimaw sa lupa, dahil sa lakas ng pag-atake nito. Halos madurog ang paligid habang nananatiling nakatayo ang mandirigma upang harangan ang halimaw, habang mula sa malayo ay nakatitig sa takot ang dalawang lalaki sa tabi ng karwahe. Habang matapang na nakikipaglaban ang armadong mandirigma, napatingin siya sa kinaroroonan ng halimaw at sa kanyang isip ay nanalangin siyang huwag muna itong mamatay. Mabilis siyang kumilos at tumakbo sa gitna ng labanan upang magbigay ng karagdagang proteksyon at panatilihing abala ang kalaban. Samantala, tahimik namang naghahanda si Ise para sa kanyang sariling plano. Sa kanyang isip, kailangan lamang ng kaunti pang oras mula sa nakikipaglabang mandirigma. Hawak-hawak ang matitigas na kadena sa kanyang mga kamay. Mahigpit niya itong hinayla at iginapos sa kanyang katawan ng may determinadong tingin sa kanyang mga mata. Mabilis na lumapit si Ise sa dalawang lalaki at binigyan sila ng malinaw na tagubilin na kapag nagbigay siya ng senyales, kailangan nilang itulak ang karwahe gamit ang lahat ng kanilang lakas. Naguluhan at nagtaka ang dalawang lalaki kung bakit nila yun kailangang gawin sa gitna ng ganitong kaguluhan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Ise para magpaliwanag at sinabi na lamang sa kanila na malalaman din nila ang dahilan sa pangkalahatang resulta. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa gitna ng nyebe habang nakakabit at kaladkad sa kanyang katawan ang mabibigat na kadena, handang isagawa ang kanyang mapanganib na plano. Nasindak at nabigla ang dalawang kasama ni Ise nang mapagtanto ang tunay nitong balak. Nalaman nilang itatapon nito ang buong karwahe kasama ang lahat patungo sa bangin, kaya naman labis silang naguluhan at naitanong sa sarili kung paano nila magagawa ang isang ganoong kadelikadong misyon. Sa gitna ng matinding pressure at lamig, madiin at mabilis na humakbang ang mga paa ni Ise sa nyebe, hudyat ng kanyang buong determinasyong simulan ang pinakamapanganib na bahagi ng kanyang plano. Buong linaw sa kanyang isip na iisa lamang ang kanilang tsansa para magtagumpay. Walang espasyo para sa pagkakamali habang mahigpit niyang hinahawakan ang mga kadena na magiging susi sa ikatatagumpay ng kanilang hakbang. Habang lumilikha ng kakaibang liwanag at ingay ang paggalaw ng mga kadena, taimtim siyang nanalangin na sana ay umayon ang pagkakataon at huwag pamalya sa napakahalagang sandaling ito. Mabilis siyang kumilos at buong tapang na inihagis ang mahabang kadena patungo sa direksyon ng dambuhalang halimaw, habang patuloy namang pinapanatili ng armadong mandirigma ang atensyon ng kalaban sa likuran. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mabilis na pagkilos, nakaramdam siya ng bahagyang pagkadismaya dahil napagtanto niyang medyo kulang ang haba ng kadena upang perpektong maikabit ito sa inaasahang paraan. Sa kabilang banda, buong giting na lumaban ng armadong mandirigma, madiin ang gigil sa kanyang mga labi habang patuloy na hinarap ang malakas na pag-atake ng halimaw. Hindi maiwasang mamangha at bahagyang mainis ng mandirigma sa katalinuhan at matinding lakas ng loob ng bida sa gitna ng ganoong kapanganib na laban. Sa kabila ng pangamba, matagumpay na sumabit at pumulupot ang kadena sa leeg ng halimaw na lumikha ng malakas na tunog ng bakal.
Napaatras at napahawak sa sariling leeg ang halimaw dahil sa biglaang pagkabuhol ng kadena, habang buong tiyag ang naghihintay ang bida at ang kanyang mga kasama mula sa di kalayuan. Nakikita ang tagumpay ng unang hakbang, napangiti ang bida at napasigaw ng kagalakan dahil gumana ang kanyang mapanganib na plano. Agad siyang humarap sa kanyang mga kasamahan at buong sigla at determinasyong sumigaw na itulak na nila ang karwahe. Nang marinig ang hudyat, buong lakas na air at sumigaw ang dalawang kasama habang ibinubuhos ang lahat ng kanilang lakas sa pagtulak. Mabagal ngunit nagsimula ng gumalaw at umikot ang dambuhalang gulong ng karwahe, lumilikha ng matinding ingay ng kahoy at bakal sa ibabaw ng nyebe. Sa kabila ng matinding pagtulak ng grupo, dahan-daang gumalaw ang karwahe habang nakakabit ang kadena sa leeg ng umaangal na dambuhalang halimaw. Madiin ang pagtatagis ng mga ngipin ng bida habang naiinis dahil sa napakamabagal na pag-usad ng karwahe sa gitna ng labanan. Buong lakas na isinigaw ng bida ang kanyang galit habang patuloy na ibinubuhos ang lahat ng lakas upang mapatakbo at maikulong ang karwahe. Sama-samang nagsumikap ang bida at ang dalawa niyang kasamahan na itulak ang mabigat na karwahe gamit ang kanilang natitirang puwersa. Isang matinding sigaw ng determinasyon ang pumawawag sa bida habang buong giting niyang pinamumunuan ang pagtulak sa kabila ng pagod at panganib. Sumabay sa sigaw ng bida ang dalawa pang kasamahan habang buong lakas na umiir at ibinubuhos ang buong lakas upang maipagtulak ang karwahe. Unti-unting nahila ng pabalik ang kadena habang patuloy na gumagalaw ang karwahe malapit sa dambuhalang halimaw. Muling nag-isip ng mabilis ang armadong mandirigma habang napagpasyahang sirain ang balanse ng halimaw upang ganap itong matalo. Mabilis na lumukso at sumugod sa ere ang armadong mandirigma patungo sa kalaban upang isagawa ang kanyang pinal na pag-atake. Sa matinding impact ng pagsugod, nawalan ng balanse ang dambuhalang halimaw habang napapalibutan ng ingay at alikabok sa gitna ng labanan. Sa gitna ng sigalot, mabilis na hinawakan ng nakasirmang mandirigma ang kanyang espada habang buong giting na naghahanda sa kasunod na pag-atake. Madiin at mabilis na itinapak ng mandirigma ang kanyang paa sa yelo upang kumuha ng buwelo at magpatuloy sa pakikipaglaban. Sa isang malakas na salpukan, bumagsak ng patimbuwang ang dambuhalang halimaw habang pinapanood ng bida ang matagumpay na pagbagsak nito. Dahil sa matinding puwersa at bigat ng kadena, nahulog at tuluyang lumagpak ang mabigat na karwahe mula sa mataas na bangin. Nakipag-away sa puwersa ng karwahe ang halimaw habang tahimik at nakatutok lamang ang bida at ang kanyang mga kasamahan sa pangyayari. Sa matinding lagutok, umiikot at nadurog ang gulong ng karwahe habang patuloy itong bumabagsak sa kailaliman ng bangin. Tuluyang nahila ng bumabagsak na karwahe ang kadena, na lumikha ng matinding ingay ng kalansing sa hangin. Naiwan ang bida at ang kanyang mga kasamahan na nakatayo habang pinapanood ang halimaw na bumabaon ang mga kuko sa yelo sa desperadong pagtatangkang pumalag. Madiin na baon ang mga kuko ng halimaw sa yelo habang sinusubukang pigilan ang hila ng mabigat na karwaheng nalaglag. Habang hihihilahin pababa sa bangin, napasigaw sa galit ang bida at buong puot na isinumpa ang dambuhalang halimaw na mamatay na. Tuluyang nahulog at sumadsad ang dambuhalang halimaw pababa sa kailaliman ng bangin habang pinapanood ito ng bida at ng kanyang mga kasamahan mula sa itaas. Hinihingal at bakas ang labis na pagod sa mukha ng bida habang nag-iisip kung ito na ba ang katapusan at kung matagumpay ba niyang naipasa ang pagsubok.